Malabo na raw bumalik sa 60 pesos kada litro ang presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, matinding pinsala na ang natamo ng iba't ibang oil facility sa gitna ng bombahan. Aniya matagal-tagal pang maaayos ang mga pasilidad at maibalik sa normal ang produksyon. At kung bumaba man ulit ang pandaigdigang presyo, hindi rin daw ito magiging kasing bilis ng pagsirit ng presyo. Samantala, naniniwala po si Energy Secretary Sharon Garin na kailangan ng Pilipinas ng sarili nitong oil reserve at dagdag na refinery ng langis. Sa programang ito, ipinaliwanag po ng kalihim na hanggang 60 araw lamang ang storage capacity ng langis sa bansa. Kailangan daw itong dagdagan para may paghuhugutan ng langis ang bansa at hindi mahirapan sa supply tuwing may ganitong krisis. Pero aminado po si Secretary Garin na hindi ito madaling gawin at maraming kailangang ilatag para maipatupad ito. Kailangan mo may pera, mag-construct ng facilities. Kailangan lang, hindi lang yun yung magpatayo ka ng tangke. May marami pa pong technicalities yan. Tapos meron tayong kailangan din na mag-purchase, no? So, mag-purchase ng stock. It's more of a long-term plan than sa ngayon po, hindi natin magagawa yan kasi wala tayong panahon ngayon. Ang pwede lang natin gawin is to secure, have as much oil as possible in the country. And we have done that. Yan nga po ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Nanawagan ng grupo ng mga magsasaka na pigilan ng gobyerno ang mungkahing tabasan o ang taripa sa mga imported na karneng baboy, manok at mais. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, maituturing itong pagtataksil sa mga lokal na producer na nalulugi na dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa grupo, gumagamit din ng petrolyo sa pagpapadala at pag-aangkat ng mga produkto sa bansa. At kung babawasan ang taripa, hindi malabong maapektuhan ng lokal na supply. Tumaas ang presyo ng pagkain at lalo lang umasa ang bansa sa mga import. Giit pa ng grupo, kahit pa bumaha ng imports ay hindi naman matitiyak na bababa ang presyo ng pagkain. Balak naman po ng DOTR na magbukas ng 3 pang estasyon sa EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, plano po nilang magbukas sa mga estasyon sa Cubao, Magallanes at maging sa Pitex sa unang 3 buwan yan ng taong 2027. Ayon din kay Undersecretary Mark Steven Pastor, tututukan muna nila ang pag-upgrade sa mga estasyon ng tren bago po ang pagsasapribado ng operasyon nito. Hindi raw muna nila prioridad na maisa-pribado o maisa-pribado ang busway dahil nga sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero oras daw na may ayos sa mga estasyon, maghahanap ang gobyerno ng solicited bids mula sa mga interesadong humawak ng EDSA busway. Humina at nawala ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Maynila dahil sa nasirang tubo sa Tondo. Ayon sa abiso ng Maynila, nagkaroon ng emergency pipe breakage sa mga Santa Maria Corner Coral Street sa Tondo. Agad namang nagsagawa ng repair at pressure management ang Maynilad para maibalik ang serbisyo. Nagpadala rin ang kumpanya ng water tankers sa mga apektadong lugar para mabigyan ng pansamantalang supply ang mga residente sa gitna ng mainit na panahon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.